Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nananalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paano tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inaalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y pumunta sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko dinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Itinalaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinatalaga ko ang aking sarili upang may talaga rin nila sila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat sa pagpapatuloy po ng ating paglalakbay sa Pasko ng muling pagkabuhay. Pagkatapos sumakyat si Jesus sa langit, nagpapaalala po sa atin ngayon ang ating ebanghelyo, ang ating mga pagbasa kung paano o kung saan tayo patungo. Lahat po tayo'y biniyayaan ng buhay ng Diyos upang madama natin ang kanyang kagandahan sa paglikha ng sanlibutan. Pero tayo sa paglalakbay na ito ay may hangganan at may katapusan. Tulad ni Jesus, ng ating pong Jesus Nazareno, nung nakarang linggo, siya'y umakyat sa langit. Ito rin ang ating pupuntahan at ating dapat pagsumikapan sa ating buhay. Dahil, mga minamahal na kapatid, ang buhay natin ay hindi sa sanlibutang ito. Nandito tayo ngayon, oo, pero ang paglalakbay ng buhay na ito naway patungo sa ating Ama, sa ating tunay na tahanan na hinahanda sa atin ng ating Panginoon. Lahat tayo inaasahan ng Panginoon na makarating sa tunay nating tahanan. Kaya po sa paglalakbay na ito, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon Jesus ngayon, hindi tayo para sa sanlibutan ito. Hindi tayo para dito. Kaya si Jesus ngayon nananalangin na sana ingatan tayo habang tayo'y nandito, ingatan tayo sa kapangyarihan ng Ama, sa kapangyarihan ng Diyos araw-araw sa buhay natin. Nandoon yung pag-iingat ng Diyos para sa atin. Ito rin ay ating narinig sa unang pagbasa at sa ating ebanghelyo din, lubos, ito ang ipinagdarasal. Nananalangin si Jesus para sa ating lahat, na lahat tayo'y ingatan sa ngalan ng kanyang kapangyarihan, sa kanyang ibinibigay sa atin araw-araw. Mga minamahal na kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon, nagpapaalala sa atin, tatlong bagay kung paano si Jesus nananalangin sa ating Ama. Dahil siya ay iisa
sa ating Ama. Ang Ama at ang Anak, ang Espiritu Santo ay iisang nakikipamuhay sa bawat isa sa atin. Kasakasama natin sila. Kasakasama natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya po, sa ating buhay pang-araw-araw, nandoon ang pag-iingat ng Diyos para sa atin. Nandoon ang kagandahang loob para sa atin upang tayo hindi mapawalay at hindi mapahamak sa ating buhay paglalakbay na ito. Dahil ang buhay nating taglay, ito'y naway patungo sa ating Ama. Kaya po, sa panalangin ni Jesus ngayon sa ating pagdiriwang, nandoon yung pag-iingat ng Diyos sa atin. Ibinibigay niya ang kanyang kapangyarihan. Ibinibigay sa atin ang kanyang presensya. Nawa, ito'y ating nararamdaman at ating tinatanggap. Dahil kung ganon ang ating pagtugon, nandoon ang kabutihan. Tunay na tayo ay hindi mapapahamak. Tunay na hindi tayo malalayo sa anuman at hindi tayo magkakaroon ng paggawa ng kasalanan. Kaya po, sa pag-iingat na ito ng Diyos, hangad sa atin ang hindi mapahamak. Ayaw ng Diyos ang bawat isa sa atin ay nasa kapahamakang buhay. Kaya huwag natin piliin ito sa ating paglalakbay. Kung tayo'y tumutugon, kumikilala, at tumatanggap sa kapangyarihan ng Diyos, tunay, hindi tayo mapapahamak. Kaya po, ito ang dasal ng ating Panginoon. Ingatan tayo at huwag tayong mapahamak sa buhay na ito. Dahil nais ng Diyos, lahat tayo ay may kaayusan, may kabutihan at kagalakan sa buhay. Kaya po, anuman ang nangyayari sa buhay natin, anuman ang hamon sa buhay natin, opo, kasama ito sa buhay. Pero tanggapin po natin ang pag-iingat ng Diyos sa atin. Piliin pa rin natin ang tama. Huwag tayong mabulag. Huwag po tayong magbingi-bingihan sa paggawa ng kabutihan. Iniingatan tayo ng Diyos. Magpaingat din tayo. Tumugin din tayo sa kanyang ibinibigay na paggabay, sa kanyang presensya araw-araw, upang hindi tayo mapahamak sa buhay. Kaya po, sa pangatlong na panalangin ni Jesus, ang panalangin pagkakaisa sa katotohanan. Dahil nawa mga minamahal na kapatid, alam natin ang katotohanan ng ating buhay. Alam natin ang katotohanan ng ating paglalakbay. Dadaan lang tayo sa sanlibutang ito. Dadaan lang tayo sa mundong ibabaw na ito. Lahat tayo'y uuwi sa isang katotohanan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, ang kanyang tunay na kaharian. Kaya po, sa buhay natin paglalakbay araw-araw, nandoon, hindi tayo iniwan ng Diyos. Hindi tayo nilisan ng ating Panginoon. Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Nung nakaraang linggo, si Jesus umakyat sa langit, pero nandito pa rin ang kanyang kapangyarihan sa atin. Tunay ang bawat isa sa atin, iniingatan ng Panginoon. Ang Diyos ay tumitingin sa ating lahat upang hindi tayo mapahamak, hindi tayo mapalayo sa kanyang kaharian. At totoo tayong naglalakbay, tanggap natin ang mga ito. Tulad sa pagdiriwang natin ngayong santo, si San Isidro Labrador, sa kanyang ginagawa araw-araw bilang magsasaka, niyakap niya ang kagustuhan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Kahit siya'y isang payak na tao o payak ang kanyang ginagawa, nandoon ang kadakilaan sa kanya dahil sa pagsunod sa kautusan at kagustuhan ng Diyos. At siya'y nakikibahagi sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya po, tulad ni San Isidro Labrador, ano man ang ginagawa natin, pag tayo'y yumayakap sa katotohanan ng buhay, sa pag-iingat ng Diyos na ibinibigay sa atin, at huwag piliin ang buhay na may kapahamakan, tunay, tayo'y aakyat
sa kanyang kaharian. Tunay ang ating paglalakbay patungo sa Kanya. Kaya po si Jesus, ang ating pong Jesus Nazareno, tunay, nandoon ang pag-iingat, paalala sa bawat isa sa atin, huwag nating piliin ang kapahamakan. Mamuhay tayo sa katotohanan, ito ang kahulugan ng bawat paglalakbay, kahulugan ng buhay, araw-araw, na kaloob ng ating Panginoon. Amen.